Napunta ako sa isang mundo kung saan ang ratio ng lalaki sa babae ay 1 sa 100,000. Basta't umabot na ang isang lalaki sa tamang edad para mag-asawa, sa pilitan siyang bibigyan ng koanihan ng kasal ng 5 asawa, at kailangan pa ng babae na magbigay ng 10 milyong pisong dote. Hindi lang iyan, naglabas pa ang mundong ito ng maraming batas para protektahan ang mga lalaki. Tulad ng krimen sa pag-insulto sa lalaki, krimen sa pagsasalita ng malakas, at krimen sa pagtatampo. Sa mga oras na ito, sa isang matchmaking party, isang lalaking sobrang pangit, at matako ang nakatayo sa matchmaking stage. Puno siya ng kumpiyansang sinabi ang kanyang mga kondisyon sa pagpapakasal. Gusto kong ang babae ay may edad 18 hanggang 23, at dapat balingkinitan ng katawan at maganda. Pagkatapos nating ikasal, bigyan niyo pa ako ng 2 milyong dote. Sa isang gilid ng entablado, hindi ko mapigil ang mapangiwi habang nanunood. Nandito ba tong makong na to para humiling sa wishing well? O baka naman nilabasan niya pati utak niya kagabi? Sa mga kondisyon niyang yan, maliban na lang kung maubos na ang lahat ng lalaki sa mundo. At sabay-sabay pang ma-stroke ang lahat ng babae. Kung hindi, huwag na siyang umasa. Pero ang hindi ko inaasahan ay, nagkagulo ang mga tao sa baba ng entablado. 12 ng kabataang babae na magaganda ang ayos at itsura. Ang parang mga nababaliw na nakipagsiksikan palabas mula sa mga tao. Bakas sa mukha ng bawat isa sa kanila ang matinding pananabik at pagmamadali. Nagsisigawan silang sumugod paakyat ng entablado. Ako ang piliin mo, 25 anyos ako, may bahay at kotse na ako, at kumikita ng milyon-milyon kada taon. Kung ako ang papakasalan mo, bibigyan kita ng 10 milyong dote. Pogi, ako rin, pakasalan mo lang ako, bibigyan kita ng 30 milyon. Sa puntong iyon, pakiramdam ko ay sumabog ang buong pananaw ko sa mundo. Tapos, parang pinagdikit-dikit lang ulit ito ng super glue. Desperada na ba ang mga babaeng to? O hindi pa sila nakakakita ng lalaki sa buong buhay nila? Pero pagkatapos ng isang saglit, huminga ako ng malalim. Mukhang, hindi naman pala ito ganoon kahirap intindihin. Dahil sa mundong ito, sobrang lala na talaga ng kawalan ng balanse sa ratio ng lalaki at babae. Umabot sa nakakatakot na 1 sa 100,000. Habang ako'y namangha sa sitwasyon, narinig kong tinatawag ni Tia Wang ang pangalan ko. Ating salubungin ng susunod nating bigating male guest, si Lin Tian. Nang marinig ko iyon, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Pero bago pa man ako makapag-react, hinailan na ako ni Tia Wang papunta sa matchmaking stage. Tumingin ako sa paligid. Sa baba ng entablado, isang dagat ng mga babae ang nandoon. Diyos ko, ang gwapo niya. Para siyang naglalakad na male hormone. Babe, kung hindi ka naman tumututol, isama mo na kaming lahat sa harem mo. Tingnan nyo, nahihiya pa siya. Wow, hindi ko na kaya. Pakiramdam ko, hindi ko na makontrol ang hormones ko. Ito po si Lin Tian, 22 taong gulang. Ang sigaw na iyon ni Tia Wang ay muling nagpasiklab sa buong matchmaking event. Diyos ko, isang 22 taong gulang na lalaking pwede ng pakasalan. Ang mga babae sa baba ng entablado ay tila mga nababaliw. Nagtutulakan, nag-aaway, at nagsasabunutan. Para bang ang nasa harapan nila ay hindi isang matchmaking, kundi isang labanan hanggang kamatayan. Sa sandaling ito, ramdam ko ang paninindig ng balahibo ko. Nanginginig ang mga binti ko. Multi-wife, multi-fortune system binding successful. Ang layunin ng system na ito ay tulungan ng host sa mabigat na misyon ng pagpaparami ng lahi ng tao. Habang dumarami ang iyong mga asawa, mas sagana ang mga gantimpala. Kasalukuyang bilang ng asawa, 0. Gantimpala sa unang asawa, pinalakas na bato. Ang boses ng system ay parang musika mula sa langit. Agad nitong pinawi ang aking kaba. Muling nabuhayan ang aking loob. Veterana na si Tia Wang. Pabilis niyang kinontrol ang sitwasyon. Itinulak niya ako sa pinakaharap ng entablado. Ay ho, sabihin mo kay Ninang kung anong tipo mo. Dito sa baba ay may ilang libong babae. Ngayong araw, mamili ka. Huminga ako ng malalim. Pinigilan ang pananabik at malakas na nagsalita. Ang hinihiling ko ay simple lang. Hindi mahalaga ang pera, pero dapat ang itsura ay pinakamaganda. At dapat mabait at masunurin. Malinis ang pagkatao, edad 18 hanggang 22 anyos. Narinig niyo ba? Ang mga hindi pasok sa mga kondisyon, umatras kayo. Huwag kayong hamarang sa daan. Sa isang iglap, maraming mas may edad. O mga babaeng pakiramdam ay hindi sila kwalipikado, ay lumungkot ang mukha. At malungkot na umatras. Sa huli, mahigit 100 na lang ang naiwan sa kanilang pwesto. Lahat sila ay sabik na nag-aabang. Kumukurap-kurap ang kanilang mga matang parang bituin. Nakatitig sa akin na nasa entablado. Hindi na rin ako nagkunwari. Ang mga tingin ko ay parang isang scanner. Nagpabalik-balik sa mga tao sa baba ng entablado. Yung babaeng nakaputing vestide sa ikatlong hilera. Yung may alon-alon na buhok sa ika-6 na hilera. At saka yung nasa huling hilera na naka-baseball cap at nakayuko. Pero ang babaeng naka-baseball cap ay hindi gumalaw sa kinatatayuan niya. Nagtagal muna siya bago umakyat sa entablado. Pagkatapos, kusa nang tumayo sa gilid ang babaeng naka-baseball cap. Kumusta kayo? Ako si Lin Tian. 22 anyos, walang trabaho, walang ipon. Sisikapin kong kumita ng pera sa hinaharap. Nako, huwag na, Pogi. Huwag ka nang magpakahirap. Bibigyan kita ng 5 milyong dote. Bawat araw pagkatapos nating ikasal. Wala kang kahit anong kailangang gawin. Maglaro ka lang ng games sa bahay, sapat na. Nang marinig ko yun, natigilan ako. Hindi rin nagpatalo si Kuya, yung may alon-alon na buhok. Pogi, bakit hindi mo na lang din ako pakasalan? Kaya kung magbigay ng 2 milyong dote, at bibigyan pa kita ng 150 square meter na bahay para sa kasal. Marunong din akong magmasahe, maglaba, at magluto. At kaya kong ibigay ang pinakamataas na klase ng suportang emosyonal. Natulala ako sa 2 babaeng ito. Kung ganoon, bakit hindi ko na lang kayo kunin pareho? Natukoy ang ilang mga babae na tumutugma sa mga panlabas na hinihiling ng host.
Ngunit, may malaking pagkakaiba sa kanilang tunay na halagang emosyonal at katapatan. Post, mangyaring pumili ng maingat. Ang paalala ng system ay agad na nagpakalma sa aking magulong isipan. Ibinaling ko ang aking tingin sa babaeng may suot na cap. Ang babaeng laging nakayuko. Ikaw naman. Bahagyang nanginig ang katawan ng babae. Dahan-dahan siyang nagangat ng ulo. Siguro, huwag na lang ako. Hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ko. At wala rin akong maibibigay na dote. Agad na umugang ang iba't ibang kantsawan at reklamo mula sa mga manunood. Kung wala kang pera, anong ginagawa mo dyan sa taas? Akala mo porke medyo maganda ka, angat ka na. Sino ba sa amin ang mas pangit sa'yo? May balak sanang ipaliwanag si Song Xiaowan. Pero bago pa man siya makapagsalita, pinutol na siya ni Xiaoran. Isa ka lang palang mahirap na babae. Oo nga, anong pang tinatayo-tayo mo dyan? Bumaba ka na riyan, bilis. Bahagyang namula ang mga mata ni Song Xiaowan. Sa kanilang paningin, kung itsura ang pag-uusapan, talagang masangat si Song Xiaowan sa kanila. Kaya naman naiinggit sila, nag-aalala silang malalamangan sila ni Song Xiaowan. Pero ang lahat ng ito ay nakita ko. At nakapagpasya na ako, hindi na kailangang pumili pa. Pinipili ko ang babaeng may cap. Pagkasabi nito, nagkagulo ang lahat. Ang libu-libong babae sa ibaba ay natulala. Nang marinig ito ni Xiaoran, nagalit siya ng gusto. At marahas niyang itinulak si Song Xiaowan. Hampas lupa, lumayas ka. Wala kang karapatang agawin sa akin ang lalaking ito. Bigla akong nag-init sa galit. Hindi na ako nag-isip pa at itinaas ko ang kamay ko para sampalan siya. At tumama ito ng todo sa mukha ni Xiaoran. Pak, natahimik ang buong lugar. Natigilan na naman ang lahat. Paanong nauwi sa awayan ng isang maayos na pagpili ng mapapangasawa? Malamig ang aking tingin. Wala kang karapatang diktahan ako kung sino ang pipiliin ko. Ang isang tulad mo, kahit ibigay mo pa ng libre, hindi ko tatanggapin. Manager Sheng Fengdai, tama ba? Ayon sa batas ng Nanan, Artikulo 13, Seksyon 2, kapag ang isang lalaki ay nakaranas ng pisikal na pag-atake mula sa isang babae, mayroon siyang walang hanggang karapatan sa pagtatanggol sa sarili. Agad na nawala ang kayabangan niya. Nanigas ang kanyang kamay sa ere. Namutla ang kanyang mukha na kanina'y namumula. Hindi siya makahinga at sa sobrang galit ay bigla na lang siyang napaiyak ng malakas. Pero hindi siya nang ahas na magbanta sa akin. Dahil ang pananakot sa isang lalaki gamit ang salita ay labag din sa batas. Habang umiiyak, galit niyang sinabi ang susunod na linya. Ang pangalan mo ay Song Xiaowan, di ba? Tandaan mo to, magtutuos pa tayo. Pagkatapos niyang sabihin yun, tumakbo siyang paalis ng entablado habang umiiyak. Sumunod agad si Kui Yu sa kanya. Dahil sa eksenang iyon, nagkagulo ang live broadcast ni Tita Wang. Buti nga sa kanya, kala niya siguro dahil may pera siya. Pwede na niyang basta-bastang apihin kaming mga babaeng mahihirap. Ang gwapo talaga ni Lin Tian. Sa panahon ngayon, mayroon pa palang lalaking may tamang pananaw sa buhay. Gusto ko na siya. Sumunod, habang gulat na gulat si Song Xiaowan. Binuhat ko siya na parang prinsesa. Namyo lang namula ang buong mukha ni Song Xiaowan sa hiya, pero hindi ko yun pinansin. Bumaba ako ng entablado habang buhat-buhat si Song Xiaowan. Naiwan sa likuran ko si Tita Wang na tulala, pati na rin ang libo-libong tingin ng paghanga at inggit mula sa mga manunood. Habang naglalakad kami sa kalye, kinakagat ni Song Xiaowan ang kanyang mga daliri sa kaba. Nilakasan niya ang kanyang loob at tinanong ako, totoo pa rin ba yung sinabi mo kanina? Talaga bang tatanggapin mo ako bilang asawa mo? Oo naman, ang inaalala ko lang ay baka ayawan mo ako dahil wala akong maipagmamalaki. Hindi mangyayari yan, basta pakasalan mo lang ako. Pwede na akong magtrabaho kaagad. Pagsisikap akong kumita ng pera para ibigay sa'yo. Kung ganoon, pupunta na ba tayo sa Registry of Marriages para magparehistro? Hindi na kailangan. Para sa mga katulad mo, kailangan lang pumirma ng digital na kontrata sa registry. Kinuha ko ang cellphone ko at pinindot ang pink heart icon. Pero pagbukas ko pa lang, sunod-sunod na umingay ang mga emergency alert tone. Kagalang-galang na dekalidad na lalaki. Ang Marriage Promotion Center ay eksaktong nagmatch sa iyo sa 985 dekalidad na babae. Su Mengli, 24 na taong gulang. CEO ng Shengfeng Pharmaceutical Group, may taunang sahod na higit sa 100 milyon. Zhang Zuki, 23 taong gulang. Pambansang aktres, may kasamang video ng pang-araw-araw na buhay. Shen Yui, 18 taong gulang. Tagapagmana ng isang top-tier na pamilya, may dowry na mansyon at asyenda. Agad akong natulala, kung may ganito akong mga top-tier na pagpipilian, bakit pa ako makikipag-blind date? Sa sandaling iyon, tumunog ang notification ng system. Dahil opisyal mo nang na-access ang mga pangunahing tuntunin sa pag-aasawa, ide-decrypt namin para sa iyo ang nakatagong impormasyon para sa mga dekalidad na lalaki. Ang mga dekalidad na lalaki ay nahahati sa 4 na antas, S, A, B, at C. Ang iyong genetic rating ay S level. Ganoon pala, ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganito kabaliw ang mga rekomendasyon. Sa antas kong ito, sa mundong ito, para akong ginto na pinag-aagawan ng lahat. Sakto namang nakita rin ni Song Xiaowan ang impormasyon ng mga rekomendasyon sa kamay ko. Agad na bumagsak ang loob niya. Dahil natatakot siyang magbago ang isip ko. Pero kinakabahan pa rin siyang nagtanong. Dahil pumayag ka na, pwede na ba nating asikasuhin ang mga papeles? Walang problema, simple lang naman ang proseso ng software. Madali kong natapos ang lahat ng hakbang. Binabati kita, host, sa matagumpay na pagkuha ng isang kerida. Gantimpala, pagpapalakas ng bato. Pagkasabi noon, isang mainit na agos ang bumalot sa buong katawan ko. Ngayon, ramdam ko ang walang katapusang lakas sa buong katawan ko. Pinalakas na ako agad, lihim akong natuwa. Isang pagnanasa na subukan ito ang nagsimulang umusbong. Na-trigger ang function na affection value. Kasalukuyang affection value, 20. Ang affection value ay maaaring ipagpalit sa iba't ibang item sa system store.
Dahil ito ang unang beses na nagbukas ang store. May espesyal na regalo na isang fun variety capsule mula sa Newbie Gift Pack. Pagkatapos inumin, maaari mong bahagyang i-adjust ang sukat ng anumang parte ng katawan mo o ng iba. Halos lumuwa ang mga mata ko. Napakatusaw naman ng system na to. May ganito palang kayamanan na yayanig sa buong mundo. Sa sandaling ito, habang tinitingnan ko si Song Xiaowan, nagbago na ang tingin ko sa kanya. Hindi ko na rin makontrol ang isip ko. At kung ano-anong masasayang ideya ang pumapasok dito. Sakto namang, isang mabilis at nakakabinging ringtone ng cellphone ang biglang tumunog. Na pumutol sa lahat ng iniisip ko. Tiningnan ni Song Xiaowan kung sino ang tumatawag. At bigla siyang namutla. Nervyos niya akong tiningnan. At sinagot ang tawag, Song Xiaowan. 3 buwan ng atrasado ang bayarin sa ospital ng nanay mo. Napag-isipan mo na ba yung inalok ko sa'yo noon? Basta't maging kabit ka lang ng anak ko. Ako na ang mag-aabono sa bayarin sa ospital. Pwede mo namang bayaran pa unti-unti sa hinaharap. Nang marinig ito, biglang itinaas ni Song Xiaowan ang kanyang boses at pinutol ang sinasabi ng kausap. Direktor Lee, kasal na po ako. Tungkol naman sa utang sa ospital, hahanap po ako kaagad ng paraan para mabayaran iyon. Pwede po bang bigyan niyo pa kami ng ilang araw? Sa kalagayan ng pamilya mo, kahit pang kasal wala kayong pera. Sinong lalaki ang magpapakasal sa'yo? Dahil ayaw mo, kung hindi ko makikita ang 150,000 yan bukas ng hapon. Mapipilitan akong itigil ang payout ng nanay mo ayon sa patakaran. Kasabay nito, i-freeze ko ang medical loan ng pamilya ninyo. Huwag po, Direktor Lee. Hindi pa tapos magmakaawa si Song Xiaowan. Ibinaba na ng kausap niya ang telepono. Hawak ni Song Xiaowan ang kanyang cellphone. Namumutla at hindi alam ang gagawin. Habang tinitingnan ko si Song Xiaowan sa ganoong itsura, isang hindi maipaliwanag na galit ang biglang umakyat sa ulo ko. Anong klaseng buwisit na direktor to? Nagsasamantala sa kahinaan ng iba. Huminga ako ng malalim. Pinakalma ang galit. Ngayong pinili ko na siya. Siyempre, hindi ko maaaring talikuran ang responsibilidad na dapat kong gampanan. Pagkatapos, ang 200,000 Women's Federation Care Fund na nasa balance ko ay inilipat ko kay Song Xiaowan. Isang malinaw na tunog ng notification ang gumising sa desperadong si Song Xiaowan. In-unlock niya ang kanyang cellphone. Agad na bumungad sa kanyang paningin ang isang text message ng bank deposit. Reserve ang pondo, 200,000. Nanlaki ang mga mata niya dahil hindi siya makapaniwala. Tulala siyang nakatingin sa kalmado kong mukha. Walang tigil sa panginginig ang malarosas na labi ni Song Xiaowan. Wala siyang masabi kahit isang salita. Tanging malalaking butil ng luha lang ang tahimik na bumabagsak. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsalita siya. Salamat sa iyo. Kasabay nito, ang tanggapan ng pamamahala sa kasal ay nagpadala ng isang notification. Binabati po namin si Ginoong Lin Tian sa matagumpay na pagkuha ng isang kerida. Bilang insentibo sa pag-aanak, isang espesyal na bonus para sa pagpapalaki ng anak na nagkakahalaga ng 100,000 ang ipinagkakaloob. Natigilan ako sandali, pagkatapos ay napuno ng saya ang puso ko. Napakabait naman ng mundong ito sa mga lalaki. 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 Napakabait naman ng mundong ito sa mga lalaki.